Yo, we're back. Nasa crib siya. Lagay ko muna. Titimpla ko ng gatas. Ayun. 5 ounce lang pala to. 5 ounce. So, yun yung kasi yung nasa box. Yun yung sinasabi dun sa box. Yun. Tsaka medyo may ginagamit kaming warmer dito eh. Yung wheel warmer. Yung pupog. Ayun. Shake nyo siya ng maayos. Shake, 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 shake. Yan. Hindi ko pa na-close ng maayos to. Sorry. Nabawasan ko lang. Sorry na. Hanap tayo ng pamunas. Yan. Punas. Tignan nyo kung gaano kabilis minom ng gatas ng bata ko. Sobrang bilis. It's like magic. We have this now. Oh. Dugo na ikaw. So, yan. Quick video lang. This is 5 ounce. Tsaka nasa 150 ml or 5 ounce ko. Walang ounce yung dated. Yung dito sa feeding bottles niya. So, dito kayo sa... Ay, iyak na siya. Ayan. Oop! Yeah. Yan. So, ginagawa ko is... Teka. Ayusin ko lang muna to. Wait lang, Mak. Nakikita ulit. Kinukunan ko siya ng hangin kasi may hangin sa loob yan. Yan, ginagawa ko. Pinapress ko. Ayan, iyak na! Oh! Iyak na! Oops. Gutom na. Gutom ata to. Yan, medyo slant lang siya ng mga 30 degrees, 30 to 45. Di ko sure. Yan, thank you Lord. Yan. Oh, shake ko ng maayos. Yeah. Shake. Baka di ba, kailangan mo talagang tunawin lahat. Kasi, pagka di natunaw yan, baka di niya makuha lahat ng nutrients ng isang 5 ounce. Tsaka careful kayo sa paglalagay ng tubig. Dapat sakto lang. 5 ounces, 5 ounce. Sobra, masama. Kulang, masama rin. So dapat kung ano yung nilagay din sa prescriptions niya, yung nilagay din sa box, yun yung susundin nyo. Pero not all the time susundin nyo kasi depende yan eh. Pagka lalaki yung anak nyo, malakas talaga dumidi yan. Tulad nito. Uubusin niya lang to uubusin niya lang to ng halos 5 minutes. Sure. Shh, dahan. Careful na. Ang ginagawa ko is nilisan ko siya naka-higa ng konti. Hindi siya nakaupo. Dahan na ang nangyari kasi sa amin, mahina yung milk supply ng asawa ko. So, ang ginawa namin is mixed feeding. So, mostly, pagka ganito, during the day, work siya, ginagawa niya, sumasakit yung dede niya eh. So, ginagawa niya is, nagpapump siya para lang makunan yung medyo masakit. Kasi masakit pag hindi yung naiinom ng anak ko. Tsaka pagdating niya ng gabi, yun, start na ng breastfeeding. Breastfeeding na yun hanggang mag-umaga. Magdamag na yun na breastfeeding. So, the whole day, sa formula feeding kami. Tapos, the whole night naman, breastfeed. So, yun. Kudos sa asawa ko, kahit po yan. Tatlo yun. Yan yun, bilis diba? 5 ounce lang yan eh.
Trinay ko, hindi ko sinabihan yung asawa ko nito. Trinay ko yung 6 ounce. Talagang, ang bilis din niya naubos. Nauubusin niya talaga lahat. Kahit wala siyang pinapatawad. Gusto niya, lakas talaga dumidi ng mga lalaki. Ewan ko. Malakas din. Malakas din ba sa inyo? Sa inyo, malakas din ba? First time ko lang kasi nagpa-feed ng ganito eh. Habang tumatagal, kasi magpo-4 months na siya ngayong April 11. Ang palakas na palakas yung dede niya. Pero sabi nga ng ate ko, sabi ng mga in-laws ko, sabi din sa bahay namin, mga kilala ko rin, na-a-adjust na to pagka 6 months kasi kakain na siya ng mga softie, mga Cerelac, parang gano'n. Yun. Tapos pagka nag-start na daw yun, medyo hina na daw yung consume ng um, formula milk niya. So, pero depende pa rin kasi nag-i-increase yun ng demand ng bata to eh. So, baka mag-i-increase kami. 6 months to 12, parang 6 ounce na ata yan. So, di namin alam. So, tatry pa rin namin. So, tignan mo, hindi pa nga lang ito nag 4 minutes. So, nauubos na oh. Ang bilis, di ba? So, yan. Ganyan siya kabilis magtudo. Ubus na. Grabe, no? Grabe, no? Grabe. It's done! Iiyak to. Kasi, ate. Iiyak yan kasi, ewan ko ba kung baka kulang, hindi ko alam. Ayaw niya ng... Oh, Bart. Wala. Oh, Bart siya daw. Bart. Oh. Bart lang ta. Bart lang minaknak. Bart. Ganito yung paraan ko ng pag-bart. Yung iba kasi pinapaupo nila. Tapos pinapaganon pa ganun. Parang ko prefer din eh. Mas gusto ko ganito. Mas nagbabarp siya ng ganito. Pero depende rin kasi na as parang tumatagal, nag-iiba yung barp. Hindi ko alam. Kasi pag ganito, medyo dati, malakas siya mag-barp nito. Pero nung pag-reach niya ng 3 months papuntang 4 months, nag-iiba-iba eh. Ayaw niya mag-barp dito. Tapos gusto niya yung nakaharap, magbabarp din siya dun. So yun. Hindi ko alam kung may hangin ba yung tiyan niya. Tinatami time naman lagi namin. Tapos may exercise kami. This is the journey of a formula feeding. Medyo, yun nga. Di nga preferred to ng mga doctors kasi iba talaga yung breastfeed. Pero wala kaming choice, wala kami talagang naiisip na paraan para makakain siya ng maayos. Kasi sa breastfeeding, kahit nung sa simula pa lang, nung nasa hospital pa kami, wala talaga, mahina talaga supply ng asawa ko. So yun, ang ginawa namin, pagdating namin dito sa bahay after 1 week, trinay namin, nanghingi pa kami ng mga stash ng breast milk eh. Hingi pa kami ng breast milk sa stash. Tapos yun, hindi naman sa lahat ng panahon meron. Kaya decide talaga kami na mag-formula kami. Siguro nag-start kami ng formula is 3 weeks. 3 weeks siya. After niya lumabas, 3 weeks pinanganak, 3 weeks nag-start kami ng formula. Mixed feeding na yan. Ang dati yung ginagawa namin is feeding, tapos formula, breastfeed, formula breast, parang salitan. Pero yun, nag-a-adjust talaga kailangan. Pero awa ng Diyos, wala naman, thank you Lord sa buhay niya. Kahit ganito. Kaya hindi kami nagsisettle less ng gatas. Wala na, kahit mahal, basta meron. So, mas okay yung nutrients na nakukuha niya. Hindi ko naman sinasabing hindi nag-bark na siya. Thank you Lord.
Yan, napak na siya. Yan, yun. Ano pa ba? Yan, kapag-bark na siya. So, kasi sa ganda na siya. Di pa to matutulog. Mamaya pa to. Pagka mga madaling araw kasi gutom na to eh. Nagbe-breastfeed siya pero parang konti na lang yung binibigay ng mama niya. Kaya yun. Pagka 6 o'clock, 6 p.m. Yun. Start na kami ng formula. Pinapaarawan namin lagi. So try natin mamaya sa madaling araw magbablog tayo. So peace out, YOLO, Daddy Life, week 2. Subscribe. Bye bye.